Nagsimula po akong naging RCEF trainer noong 2019. So pagkatapos po yan, noong nag-attend ako ng training ng TOT from ATI. After ng training ko sa ATI, nakita ko talaga na need ng mga farmer nang magtuturo pa sa kanila tungkol sa pagpapalayan, lalo na po sa production of high quality inbred rice. Dahil alam naman po natin na kung iasa lang po natin sa mga agricultural extension worker, kulang talaga sa tao. Dahil ilan lang po sila sa municipality at saka sa province. Kaya doon po nakita ko na kailangan ko talagang maging RCEF trainer. I started as farm school trainer since August 2020. Ang nagtapos sa akin sila Ma'am Sofia Eftrani po tsaka si Ma'am Fez Sumbise. So kinuha po nila akong facilitator before, but dumating po yung time na nagkaroon ng slots po sa ATI, yun pong training of trainers. Noon pong time na yun is COVID po. So ang training po na naganap is online po. Nagsugod ko isip usa ka farm trainer ni adtong year 2021. Ako usa ka facilitator before nga kanang nakita nako nga naday ko'y capacity nga mahimong farm school trainer. Kay usaman ko ka agriculture Bachelor of Science in Agriculture nga ako kurso niya. Ganahan ko nga mo share sa mga farmer sa akong mga nakatunan isip usa ka trainer. So na-appreciate ko po doon is yung maraming magsasaka na mga biliranon ang naserbisyoan at naibigyan ng tamang teknolohiya na i-share sa kanila. At doon, personally sa akin, nag-develop din ako. Hindi lang as farmer, kasi noon, isa po akong technician, agriculturist. Pero noon, hindi ko naman po yun na-share lahat doon. Limited lang po. So ngayon po na RCEF trainer na ako, naging wide din po ang coverage. So lahat, buong probinsya ay napuntahan ko po ng mga rice farmer. Nagustuhan ko po kasi malapit po ako sa farmers and gusto ko po na marami po kasing farmers na nakapalibot po dito sa Biliran, lalong-lalo na po sa amin. So gusto ko po na kung ano man po yung natutunan ko sa training, may share ko po sa kanila. Yung training po na itinuro sa amin, lalo na po sa ATI. So, kaya nalaman ko po na marami pa po talagang dapat malaman ng mga rice farmers. Kaya po, inspired po ako na mag-teach po sa kanila. Ang ako yung na-appreciate aning nga trabaho kay makatudlo ko sa mga farmer kung unsa ang akong mga nakaantiguhan niya. Before, ang ako mama, ang ako papa, usa sila ka farmer, nga ganahan ko nga ang mga farmer naa sila mga bag-o nga technology nga mahibaw-an. Mga tools, like for example, yung mga gagamitin ng mga farmers, yung LCC, yung mowit kit, hindi po talaga siya accessible dito po sa amin. So wala pong mabibilhan. Hindi ko lang po talaga ma-appreciate doon is yung mga magsasaka is minsan po kasi yung inintroduce na nga natin yung sa mowet, yung paggamit ng mga bagong technology, yung mga tools na magagamit, yung sa LCC, yung sa mowet. Pero sasabihin nila, ma'am, saan naman kami kukuha niyan? So, para bang wala tayong maibigay sa kanila. Saan sila bibili? O sasabihin natin mag-o-online pa. Pero hassle naman po yun sa part nila. So mas sana may isang department na sila talaga ang magpo-provide after the training. So yun po, hindi po niya namin maibigay sa kanila. Parang wala naman po yan sa aming jurisdiction na magbigay pa ng mga tools na ganyan.
Ang akong pinaka-paborito itudlo nga topic sa ila ang post-harvest. Kay ganahan ko nga ang mga farmer makahibaw about post-harvest labi na karon sa kanang bag-o na to nga teknolohiya. So sa 17 sessions po, nai-enjoy ko na mai-share sa mga farmers natin, sa mga local farmers namin dito sa Biliran is yung pagkandak ng AISA. So alam naman po natin yun na parang bago po sa kanila yun. So dyan is na-appreciate nila yung importansya sa tubig, na hindi pala lahat ng stage ng rice is kailangan ng tubig. So yung na-appreciate din ng mga farmers yung mga natural enemy, kung kailan kailangan maglagay ng mga fertilizer. Nakikita po nila nga kailangan palang andun ka halos araw-araw bumibisita sa palayan. Usa sa dili na ako makalimtan kanang mangita mi og mga farm school student nga naami sa bukid mag-agi nya mutabok mi og sapa aron lang among makuha ang mga estudyante nga mga farmer nga tuan na sa mga remote area. Yung bang pag-encourage natin sa mga participants natin kung paano ang pagdadrive or yung pag-ooperate ng mga farm machinery, lalo na po sa mga babae. Alam naman po natin pag babae is parang takot talaga mag-drive, lalo pa yung mga combine harvester, yung malalaki. Sabi nila, ma'am, hindi ko kaya kasi babae lang po tayo, babae po ako. Sabi ko, kayang-kaya po natin. Yung mga gawain ng mga lalaki, kaya din natin. So, ano po yung ginawa ko is ako mismo yung unang nagdadrive para maipakita ko po sa kanila na kayang-kaya lang po talaga natin. Kahit medyo kinakabahan ako, inaano ko lang yung kaya talaga, pinapakita ko po sa kanila. Naging successful din naman. Para sa akin din is natuto din naman ako. So yun po, hindi lang yung participants yung natuto, ako mismo as a RCF trainer, natuto din naman po. Okay po. Yun pong pag-compute po ng fertilizer. Usually po yung mga farmers natin dati, kung ano lang po yung natutunan nila na ilang sako yung ilalagay dyan na fertilizer dahil sabi ng kalululuhan nila at mga parents nila, sinusunod din nila. Kaya malaki talaga ang gastos ng fertilizer, lalo na ngayon mahal ang fertilizer. So, nung nag-conduct po ako ng training, regarding po sa fertilizer computation, na-amiss po yung mga farmers, ay ganun lang pala dapat. So, dapat pala may sukat yung palayan na tinataniman para malaman yung accurate po na fertilizer na ilalagay po natin. At saka kung kailan po tayo dapat maglagay ng fertilizer. Yung may right timing po, may right amount and element of fertilizer. Kung sasabihin natin na farm mechanization is para bang inaano natin, in-encourage yung farmers na magamit ng mga makinarya. Pero kasi naman po dito sa Biliran, hindi naman po lahat ng area is applicable yung mga farm machinery natin. Kasi yung area po na nakandakan namin ng training is sloping, yung paddy nila is mababa kaysa sa kalsada. So paano naman yun magagamit yung mga combine harvester? So para bang hindi rin naman nila ma-appreciate yun. So siguro kailangan po siguro natin sa RCEF na mag-introduce din ng mga farm machinery na tutugma dito sa mga areas, lalo na po sa Biliran na medyo hindi applicable yung mga farm machinery na malalaki. Dapat po may akmang mga machinery na gagamitin sa kanya-kanyang lugar dito sa Biliran. Kasi hindi po lahat ng palayan dito sa Biliran is flat area. So most usually hillies or matataas yung mga paddy. So kaya nga sabi ko sa mga farmers, paano naman natin gagamitin yung mga machinery, hindi naman carry. Isa na dyan yung daanan ng mga machinery, maliliit lang yung daanan. Then,
paano ba yan bubuhatin, ang bigat-bigat, di ba? Kulang talaga ng mga farm machinery operator, lalo na sa mga ginagamit natin sa palayan. Kasi kung farm school lang tayo na wala tayong skill, wala tayong operator, kung aasa lang din naman tayo sa iba, so makikita po natin kung magtapo tayo sa mga LGU, so sasabihan tayo, maghintay na lang kayo kung kailan available yung operator kasi may ginagawa pa. So sana po, bigyan niyo po ng pansin ito yung sa mga farm school na magkaroon po sana ng training para sa RMO. Lack of training sa mga trainer, need pa og daghan nga mga trainings labi na sa nutrient management o sa pest management. Dapat pala mayroon pang follow-up na training para sa mga trainers na paano yung trainers kung hindi kami makatap sa mga skilled na operator sa mga machineries. So kailangan po yung mga trainers talaga iti-train din sa RMO kung paano mag-operate. Dapat din talaga yun sa mga trainers. Para naman yung mga farmers may tiwala na sa amin na trainers talaga to, marunong talaga to. Paano kung trainer ka nga hanggang books ka lang, hanggang natutunan ka lang na ganyan, mag-explain ka lang, then pag ipapagawa sa'yo, hindi mo naman kaya. So dapat talaga may training po ang mga trainers regarding RMO. Oo, dako kaayo og natabang ang RCEP sa atong mga farmers tungod kay nakaantigo sila sa mga bag-o nga teknolohiya nya sa mga farm machinery, nakahibaw sila nga ingon di ay niini ang mga farm machinery sa karon nga mga kabag-uhan sa atong teknolohiya sa pag-uma. Dako kay nilang appreciate ang paggamit sa leaf color chart nya kadtong muit kay ilan ang mahibaw-an kung unsay kalahian sa kanang kuwang og nutrisyon labi na sa nitrogen. Alam naman po natin na kadalasan sa mga magsasaka natin is yung mga older na. Sasabihin pa nga nila is mas alam na nila kaysa sa atin, sa amin na mga trainer. Kasi yun nga, may mga edad na sila. Pero doon na-realize nila nga marami palang mga practices, mga technology na kailangan pa pala sa kanila para ma-improve yung mga farmers nila, yung mga production nila sa pagpapalayan. Sabi po ng mga rice farmers namin after po ng training nila, ma'am, talagang effective po yung mga tinuturo nyo sa amin kasi na-apply namin sa palayan namin. So isa na po dyan patotoo yung parents ko po. Yung nanay ko po, isinali po namin sa FFS. So siya po mismo nagsasabi sa tatay ko, so nag-aaway na silang dalawa. Hindi dapat ganyan na abono kasi ganito lang, kinumpute ko na yan. Para po sa akin, maganda po talaga ang training na ginawa para sa mga farmers through RCEP and ATI. Ako si Aisa Padernal, Maricar Matugas Caril, Faith Trani Sumbisi, RCEP trainers.